Hello mga kaibigan at mga kababayan, mga kapatid, siyang sulok man kayo sa mundo. Kinukumusta ko kayo, masama sa mabuting kalagayan kayo lagi sa araw na ito. At tayo ay magbibigay ng komento doon sa mga fake news na mga vlogger na makabibiin. Tayo ay wala tayong pinapanigan, Duterte ka man o BBM. Ganito lang yan ang aking komento, dahil sila ay naghahangad na ma-impeach si Sara Duterte. Ang kampo naman ni Duterte ay naghahangad na ang kanilang mga senador na iboto ay kailangang manalo para madipinsahan ang pag-impeach kay Sara Duterte. Sa panig naman ni Bongbong Marcos, ng ating Pangulo ngayon, ay nangangarap din sila na manalo ang kanilang senador, at gusto pa nga nila ay 12-0. 12-0. Pero napakalabo kasi kaping may gatas yan. Maski manalo man ang pangkampo ni Bongbong Marcos, pero hindi pa rin natin masasabi nga ang kanyang grupo o senador na mananalo ay pro Marcos, dahil yan ang mga senador na yan ay maka-Duterte noon pa. Kaya kayong mga umasa nga manalo ang team ni Marcos Jr. ay wag na kayong mangarap pa na kapag manalo sila ay panalo sila sa impeachment ni Sara Duterte, dahil malabo ka talaga yan sa kaping may gatas. Dahil una, yan si Bongbong Marcos ay 3 taon na lang ang natitira sa kanyang termino. Ngayon, yung mga mananalong senador ay siyempre mauna pa si Pangulong Marcos dyan na magbaba sa Malacanang. Sila mayroon pang natitirang termino, yung 12 ka senador na kay Marcos. Pero ang tanong, hindi ba yan lilipat sa kay Duterte pagdating na impeachment? Malaking imposibilidad na yan ay lilipat at hindi yan papayag na impeach si Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Dahil sa darating na eleksyon sa 2028, sino man ang ipanlalaban ni Marcos? Si Tambaloslos, na ngayon pa lang hindi na nagpapakita dahil mayroong kontrobersya na hinaharap doon sa PhilHealth, no? At natural, napigyan sila ang mga bagong senador kay Sara Duterte, dahil yan si Sara Duterte ay maaaring yan ay ipanlaban nila sa 2028 kung sino man ang itaas ng kamay ng Pangulo. Sino ba ang
karapat dapat sa 2028. Romaldez, malabo na yan sa taong bayan dahil may kinarap na kontrobersyal. Si Amy, mukhang hindi rin siguro. Kaya walang malakas sa 2028 na panlaban ng mga Marcos. Kaya ang mga senador na ito ay hindi yan papabor sa impeachment dahil ang mga Duterte ay matunog pa rin ang kanilang pangalan. Mayroon pa silang mga panlaban. Dalawa pa yung anak ni Duterte nga nasa nanungkulan sa gobyerno. At isa pa, malakas ang aming loob na talagang hindi ma-impeach si Sara Duterte. Dahil yan ay papanigan ng 12 kasenador na kay Bongbong Marcos. At kung papalarin pa na mayroong manalo sa Duterte, lalong hindi ma-impeach si Sara Duterte. Kaya kayong mga BBM vlogger dyan, mag-isip-isip na lang kayo, lalo na isang abogado na laging kinakantsawan si Kamarkulita at dinadamay pa ang INC. At hindi lang yan, kung hindi marami pa kayo dyan na mga vlogger na amin lang kayong pinapanood. Yun lang guys, at salamat sa inyong panonood. Sa akin ay komento lang at walang personalan. Sana all.